ito yung bound zone na 382. Andito tayo ngayon sa area na 'to, itong candle na 'to. Ito yung last week na candle, ito na yung candle natin this week. And then we rallied back to 382, but we got rejected, tumulo na tayo. Okay, this was last cycle. Nag-start po yan noong November 2021, and then yung rally niya was March 2022. So mga 4 months. So nag-console lang tayo dun sa bound zone. That's a possibility na mag-console lang tayo dyan sa bound zone area muna natin. Critical siya for me kasi sabi ko nga, at least man lang abutin ni Bitcoin yung 97, yung 382. So from there, kaya ba niyang basagin? Kasi kung hindi, baka mamaya bigla tayo itulak pababa eh. So critical yung area po na yan ha. So you have to watch that out, itong area na to. Kasi pagka po na-reject tayo dito sa 382, pwedeng ito gayahin natin. Usually bear flag eh, no? So, kaya sabi ko lagi, pagka bumabagsak po na ganyan, look at this, no? It might form a bear flag. Weekly chart po ito, baka mag-form ng ganito, ng bear flag. Yan, diba? That's a bear flag. Sukatin nga natin. First time ko susukatin to eh. Tatama ba siya doon sa target? Yun, no? Target hit, bear flag. So, if gagawin niya yan, nasaan yung measured move? Sukatin natin ha. Ito, kung ang bounce niya sa 382, balik ka dito. 48. Again, kung magbe-bear flag, medyo matagal pa yan kasi po, this is a weekly chart. Hindi pa tayo nagpo-form ng bear flag, ha? Okay? So, yun ang importante na alamin nyo po kung nasan time frame yung tinitignan natin, ha? Kasi baka mamaya, tagal naman mag-48. Tagal naman. Di ba? Eh, hindi pa nga bumubuo ng bear flag. Eh, paano kung basagin yung 97? Paano kung basagin yung 100? Paano kung wala na palang bear market? Yan.